Isang mangingisda ang natagpuang patay sa dagat sa Mariveles, Bataan. Sa inisyal na investigasyon ng Mariveles PNP, huling natagpuang buhay ang biktima noong October 14. Yan at ang iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group. Isang mangisda ang natagpuang patay sa dagat sakop ito ng Sitio Topside, Barangay Baseco, Mariveles, Bataan kahapon. Sa ulat ng Mariveles PNP, alas 3 ng hapon kahapon nang makita itong biktima na palutang-lutang sa tabing dagat. Sa inisyal na investigasyon ng Mariveles PNP, huling natagpuang buhay ang biktima na nakilalang si Junior Romero, 27 anyos, isang mangisda na residente ng Barangay 6, Hulugantan sa Cavite noong October 14, alas 12:30 na madaling araw. Sinabi ng kasama nitong mangisda na si Dave Mark Valenzuela, kainuman nila umano sa bangka ang biktima kasama ang iba pang mga mangisda at natulog na sila sa bangka at kinabukasan nawawala na umano itong biktima, subalit kanila pang hinanap ito sa loob ng 24 na oras. Lumutang na lang ito sa dagat na wala ng buhay ayon sa Maritime Philippine Coast Guard. Para sa MBC TV Network News, ito si RH37 Danny Kubilang. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakapagtala ng 86 na vehicle accidents ang PNP Northern Summer ngayong taon, simula ito sa buwan ng Enero hanggang buwan ng Setyembre. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Harris Ribato, mas mababa ito ngayon kaysa sa nakarang taon ng 2023 kung saan umaabot naman sa 358 ang naitalang vehicle accidents. 262 ang ibinaba ng bilang nito ngayong taon. Una lang kinumpirma ng PNP ng bilang ay yung mga nai-report lamang sa mga police stations kung saan napag-alaman na ilan sa mga vehicle accident ay hindi na ipapaabot pa sa pulis, lalo na kung mga nasasangkot dito ay parehong walang mga lisensya. Kabilang sa mga nasasangkot ayon sa report ng PNP ay yung mga nagmamaneho ng motorsiklo na lasing o nakainom ng alak. Mula sa MBC Network News, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Top 1 most wanted person municipal level sa Bulinaw, Pangasinan arestado. Nasa kustodiya ngayon ng Bulinaw Police Station ang top most wanted person na 45 anyos na construction workers at residente ng barangay Samang Norte matapos itong masakote. Sa ulat ni OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Wilmer Pagaduan, ang pagkadakip sa suspect ay sabi siya ng warrant of arrest na pinalabas ng RTC Branch 55 Alamino City, Pangasinan para sa kasong rape by sexual assault 4 counts na may piyansang 200,000 piso, rape under Article 266-A ng Revised Penal Code at statutory rape na parehong hindi pinagkaluban ng korte ng piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Pajardo, RH38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balita mula sa Davao del Norte. Naging matagumpay ang isinagawang 3 araw na Youth Leadership Summit na ginanap sa Barangay Gymnasium sa Santo Niño, Talaingo, Davao del Norte na nagtapos noong nakarang araw. Masigasig ang 73 kalahok na kabataan na sabik na mahasang kanilang mga kasanayan sa pamumuno at bumuo ng mga bagong koneksyon. Ang kaganapang ito ay minarkahan ang kauna-unahang Barangay Based Youth Leadership Summit o YLS sa Talaingod na pinasimulan ng 56th Infantry Battalion at inorganisahan ng Barangay Local Government Unit na kumakatawan sa isang mahalagang hakbang sa pagsusulong sa pag-unlad ng kabataan sa rehiyon. Ang nasabing kaganapan ay pinangasiwaan ng Youth for Peace Movement o YFPM ng Davao del Norte na nagbibigay ng transformative at engaging experience sa pamamagitan ng iba't ibang workshop, talakayan at pagsasanay sa pagbuo ng pangkat na tamo ng mga kalahok ang mahalagang kasanayan sa pamumuno at malalim na pag-unawa sa mga importante at responsibilidad na kasama ng epektibong pamumuno. Ayon kay Lieutenant Colonel Emmanuel Garcia, 56th Infantry Battalion Commander, na ang summit na ito ay hindi lamang nagsilbing plataforma para sa empowerment ng mga kabataan, kundi bilang isang countermeasure laban sa impluwensya ng komunistang teroristang grupo, ang New People's Army o NPA, na matagal nang pinagsasamantalahan ang mga vulnerabling komunidad, partikular na ang mga kabataan. Para sa MBC TV Network News, ito si June Suter, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.